Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, may kabig itong sasakyan niya tapos hirap siyang humatak. Kaya ang ginawa niya, pina-PMS at may mga pinalitan niya dito sa preno niya, yung brake pad pati yung rotor disc. Kaya lang after ma-PMS, ganun pa rin kaya ibinalik niya. 3 beses na siyang bumabalik, ganun pa rin. Ang sabi sa kanya, kailangan daw i-PMS ulit. Power! Alam niyo mga boss, nang marinig ko yun, tawa ako ng tawa. Biro mo 3 beses na nga ibinilig sa kanila, ginagawa na yun, ibig sabihin eh. Tapos sasabihin mo sa customer, PMS natin ulit. Ala, kailangan pang ulitin yung PMS para mawala yung sira. Sige, Pet, kaliba. Dito, ito. Yan, sige. Sige lang. Okay. Alam niyo mga boss, pag ganitong problema na may kabig yung sasakyan nyo habang umaandar siya, tapos hirap pa siyang humatak, common sense na yung gagamitin nyo dyan eh. Ano ba yung nagpapapigil sa isang sasakyan? Di ba yung preno? O doon ka muna mag-focus. Kasi meron nga siyang kabig eh. Kaya dapat punta ka sa preno. Madali lang naman i-check yan. Iangat mo yung gulong, tapos ikutin mo siya. Tapos pag pigil yung ikot, o di doon ka na mag-focus, i-check mo muna siya. Pwede naman yun. Gaya ito mga boss, kagagawa lang pero yung mga sliding pin niya, mga stock up, pero mo, ang laki ng ginastos mo, ang laki ng labor, sa pyesa lang, rotor disc, tapos yung brake pad, nako mga boss, ang alam ko sa brake pad lang ata, 2.5 eh, sabi ng customer eh. Kaya ako mga boss, ayoko bumili talaga ng sasakyan. Unang-una, wala akong pambili eh. Pangalawa, baka makatagpo pa ako ng ganyang klaseng mekaniko, patay, yari ako. Ay, sorry, mekaniko pala ako. Ask ko si customer, magkano brake pad? 2.5 LKC. Brake pad lang? Brake pad lang. Oh, mahal naman brake pad dyan. Wala na yata matinong mekaniko ngayon. Ikaw na lang. Hindi naman, marami rin. Hindi, mahirap maghanap. Matigas pa oh. Isa pa eh. Kung na... Bago lang pa. Baka di na nagmimik. Ha? Bago lang yung brake rotor. Oh, pero ano oh. Baka ano? Gas niya agad eh oh. Baka matigas. Yung tama na. Oh, ayan oh. Tigas to eh. Tingnan nyo mga boss, bago yung brake pad dito, bago din yung rotor disc. Ginasgas niya agad itong rotor disc. Sa diagnose ko dito mga boss, yung brake caliper repair kit niya, kailangan palitan. Pwede kasing marumi na yung piston, tapos yung repair kit niya, na magana yung piston seal. Pa-start ko muna itong makina para palabasin ko itong piston. Bombay mo yung brake pedal, bombay mo. Sige, bomba lang. Sige. Wala na, ilala siraan na to eh. Sige, bomba lang. Okay na. Wala na ito mga boss, kinalawang na pala yung piston. Okay, makina. Pakinggan nyo reklamo ni customer. Sinisingil kami ng ano, ng 3,850. Isang piraso pa lang eh. Mahal naman. Hala, grabe naman pala paggawa ng brake caliper. Bawat isa, 3,850. Tapos yung resulta ng pagkakagawa, ganito. Okay lang naman magbayad ng mahal. Pero dapat, okay din yung pagkakagawa. Balik na ako sa trabaho mga boss. Tanggalin ko na itong brake hose. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na banjo bolt para ma-disconnect mo nga itong brake hose dito sa brake caliper. Ayan mga boss yung hawak-hawak ko. Tapos, pwede ko lang simulang gawin itong brake caliper. Itok-tok ko yan mga boss para bumitaw itong piston. Tingnan mo oh. Oh. Lalawang eh. Saan ang kabig nito? Pag nagpreno ka? Saan ang kabig niya? Kaliwa ka lang. Kasi gumagalit yan, hindi ang kabig mo, nasa sa kanan. Naiiwan yan. Tama, yung sinabi ng customer. Ang ano mo lang niya, baka umiinit. Nakita ko dito mga boss, masyado nang marumi itong loob ng brake caliper ni customer. Kaya ang nangyayari, naninikit na yung preno niya. Doon na magsisimula ngayon yung pagpigil ng hatak. Na yan na nga yung nirereklamo ni customer, bukod sa kumakabig pa raw ito. Mabuti na nga lang, nanonood si customer ng mga video ko, nakakuha na siya ng idea. Kaya pagpunta niya rito, alam niyang papalitan ko itong brake caliper repair kit. Kaya bumili na siya. After ko nga na matanggal yung dashboard dito sa brake caliper, ito namang piston silang tatanggalin ko. Yung araw, Oo, tingnan mo, stock talaga to. Oo. Kinain ng kalawang eh. wala, may kalawang na eh. Hindi, may repair kit na yan. Oo, kumapit na oh. Oo. Sa, Puro kalawang oh. Alam niyo mga boss, akala ko minor lang yung problema ni customer, kaya parang kakapusin na ako sa oras nito dahil mag-aalas 5 na ng hapon. Isa lang ang kasiguran nito mga boss, tiyak aabutin ako ng gabi. Pero okay lang, malaga sa akin, magawa ko ng maayos itong sasakyan ni customer. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ibinabad ko sandali sa tubig na may sabon itong brake caliper. Tapos gumamit ako ng liha dyan. Kung makikita nyo, itong loob ng brake caliper, nililiha ko yan mga boss para yung mga kalawang na kumapit dito sa loob ng brake caliper, matanggal.
At yung liha na gagamitin yung mga boss, kahit yung 600 lang, pwede na yun. Yun nga lang, sa pagliha na gagawin nyo, kailangan nyo talagang magtiyaga para malinis yung maigi itong loob ng brake caliper. Pag nakita nyo naman na natanggal na yung mga kalawang na kumapit dito sa loob ng brake caliper, o banlawan nyo na yan. Gamit ka naman ngayon ng manipis na flat screw para itong paglalagyan mo ng piston seal, malinis mo rin. Ayan, kung makikita nyo, manipis na flat screw yung ginamit ko dyan. Tapos kiniskus ko yung loob nung paglalagyan nga ng piston seal. Medyo sasamahan nyo talaga ng kaunting tiyagayan mga boss para malinis yung maigi itong loob ng brake caliper. Importante kasi na malinis yan mga boss bago nyo ilagay yung nabili nyo na repair kit. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa piston. Nakita nyo naman yung kalawang na kumapit dito sa piston. Tatanggalin ko yan. Importante kasi yung mga boss na kapag ibinalik mo na itong piston dito sa loob ng brake caliper mo, dapat walang kalawang na nakakapit dito sa piston. Dapat makinis yan. Maliban na lang kung talagang meron siyang gumuhit, wala ka nang magagawa ron. Pero hanggat maaari, linisan mo ng maigi itong piston bago mo yan ilagay nga dito sa loob ng brake caliper mo. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakalinis mo sa piston, o pwede mo na ngayong banlawan yan. Unahin mo itong brake caliper mo para mabanlawan mo siya ng maigi. Ayan, kung makikita nyo, binabanlawan ko ng maigi mga boss. Tapos isunod mo na ngayon sa babanlawan itong piston mo. Siyempre dapat sa pagbanlaw na gagawin mo, malinis na malinis yan. Tapos kung may panghangin ka, gaya nga nitong gamit ko, o di mas okay. Pero pag wala, pwede naman dalhin mo sa gas station, doon mo siya hanginan. O kaya, punasan mo na lang siya ng malinis na basahan itong loob ng brake caliper mo para mabilis din siyang matuyo. At pag okay na, o yung piston naman mga boss, hahanginan nyo rin yan syempre bago nyo ilagay dito sa loob ng brake caliper. Pag okay na, para sigurado kang walang tubig dito sa loob ng brake caliper, banlawan mo yan ng fluid. Ganon din itong piston mo. Babanlawan mo rin siya ng fluid. Tapos, pahiram mo ng kaunting grasa itong piston mo. Actually mga boss, pag bumili ka naman ng bagong brake caliper repair kit, may kasama naman na yung grasa. Pati itong piston seal mga boss, kung makikita nyo, pinahiran ko rin yan ng grasa. Tapos, pwede ko na ngayon yan ilagay dito sa loob ng brake caliper. Siguraduhin nyo lang, pag inilagay nyo itong piston seal, ayos yung pagkakalapat niyan para hindi masira kapag inilagay mo na yung piston. Tapos, isunod nyo naman sa ilalagay itong dashboot niya. Itong dashboot niya mga boss, nasa loob na niyan yung pinaka-retainer spring. Ang diskarte ko sa pagkabit dyan mga boss, hindi ko na siya isinabay sa piston. Nilagay ko muna itong dashboot niya. Ayan kung makikita nyo. Dahil nga sa medyo matigas itong dashboot niya, pag diin ko ng daliri, gumamit na lang ako dyan ng open wrench na number 17. Ayan ang ginamit kong diin dito sa dashboot para mailapat ko siya dito sa brake caliper. Ayan mga boss, okay na siya. Pwede ko na ngayon ilagay itong piston. Dahil sa matibay naman yung kapit ng dashboot dito sa brake caliper, hindi siya matatanggal. Gumamit ako dyan ng manipis na flat screw. Tsaka ako ngayon inangat yung kilid ng dashboot para pumasok itong piston. Ganon din mga boss, sasamahan nyo pa rin yan ng kaunting tiyaga. At kung may iba naman kayong diskarte na mas maganda, wala namang problema sa akin, mas the best yun. Ayan mga boss, kung makikita nyo na ipasok ko na itong piston at binasa ko nga ng brake fluid yan. Bago ko nga tuluyang ipasok yan dito sa loob ng brake caliper. Pag medyo natitigasan kayo sa pagdiin dito sa piston mga boss, pwede nyo namang gamitan yan ng tools nyo na komportable kayo para maidiin nyo nga itong piston nang pumasok yan dito sa loob ng brake caliper. Nakita nyo naman kung paano ko ginagawa, di ba? Ayan, pumasok na sa loob itong piston niya. Pwede nyo na ngayon yan ilagay dito sa dati niyang position. Pero bago yun, syempre, itong sliding pin bolt niya, linisan nyo muna. Kasi nga, yung dating gumawa dito mga boss, yung sliding pin bolt niya, hindi man lang siya nilinisan para lagyan ng grasa. Kaya ang nangyari, isa rin yan sa naging dahilan, kaya pigil ang hatak nitong sasakyan ni customer. Dahil nga sa itong sliding pin bolt niya, hindi siya nag-aatras abante. At dahil nga sa yung nabili ni customer na repair kit, may kasama na siyang rubber o-ring para dito sa sliding pin bolt. Kung makikita nyo, tinanggal ko na yung dalawang rubber o-ring na nakalagay nga dito sa sliding pin bolt. Tapos, bago ko ilagay yung dalawang rubber o-ring, linisan ko munang maigi itong sliding pin bolt ni customer. Dahil nga kung makikita nyo, puro kalawang din yan eh. Kaya nga ginamitan ko na yan ng liha mga boss para yung kalawang na kumapit, matanggal siya. Pero kung kayo naman na magliliha ng sliding pin nyo, huwag naman sobra-sobra, baka numipis yan at mag-ingay. Basta matanggal nyo lang yung kumapit na kalawang, okay na yon. Tapos kung makikita nyo, pinupunasan ko na yan mga boss. Na after ko nga mapunasan yan ng tuyong basahan, pwede ko na ngayon ilagay itong dalawang o-ring dito sa sliding pin bolt.
paglagay naman nitong o-ring dito sa sliding pin bolt, nakita nyo naman mga boss, madali lang naman siya, itutusok nyo lang. Pag okay na, tanggalin ko muna itong dalawang rubber boot na nakalagay dito sa brake caliper holder. Siyempre, para palitan ko yan ng bago. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na itong bago na rubber boot. Dalawa rin yan mga boss. Ilalagay nyo lang yan, oh, di ba? Nakabit nyo na yung dalawang rubber boot. Tapos, isunod nyo naman sa ilalagay itong rotor disc. Siyempre, punasan nyo muna yan bago nyo ilagay itong rotor disc dito sa wheel hub niya. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Kung mapapansin nyo, yung brake pad na ikinabit ko, bago yan. At yung pangalawang brake pad mga boss na ilagay ko na dito sa brake caliper. Ayan o, di ba nakita nyo naman, hindi ko na ipakita sa inyo mga boss, pasensya na. Actually mga boss, kaya pinalitan ni customer yung brake pad ng bago ulit dahil nga sa maingay pag nagpreno siya tapos matigas masyado. Na nagasgas na nga agad itong rotor disc niya na bago. At dahil so okay naman na yung pagkakalapat ko ng brake caliper, after ko nga mapahira ng grasa itong sliding pin bolt, kung makikita nyo, inilalagay ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, pa kung masira yung boot nitong sliding pin bolt, syempre dahan-dahanin nyo. Pag okay na, dito naman sa pangalawang sliding pin bolt, ganon din mga boss, papahiran nyo ng grasa itong sliding pin bolt, tapos iayos nyo muna itong boot bago nyo ilagay itong sliding pin bolt dito sa brake caliper. Pag okay na, pwede ka na ngayong gumamit ng socket wrench mo na number 14 para maipanel mo na yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt ng brake caliper. Yun, nalaglag pa. Higpitan ko ulit sa taas mga boss. Parang maluwag pa eh. Pero mahigpit na rin mga boss. Kaya sunod ko naman sa ilalagay itong brake hose. Meron siyang banjo bolt mga boss na number 14. Ayan o, kung makikita nyo. Ipakapit nyo na yung thread niyan dito sa brake caliper. Siguraduhin yung naipakapit nyo ng maayos itong banjo bolt dito sa thread niya dahil nga sa manipis yung bolt na yan. Walang laman yung loob. Kaya ingat kayo dyan mga boss. Tapos gamit ka na ngayon ng box wrench mo na number 14 para nga may final mo na yung higpit. Ganun lang siya mga boss kadali. Diba? Basic na basic. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede nang mag-bleed. Sir, start mo sir. Sa pagbi-bleed naman mga boss, ipapapump mo kay customer yung brake pedal. After ng ilang segundo, ipapapirmes. Nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luwagan mo itong bleeder. Tapos bomba ulit, after a seconds, diin sa brake pedal. Perme! Kapirme, nakadiin sa brake pedal, luwagan mo yung bleeder. Hanggang sa yung lalabas na fluid dito sa bleeder niya mga boss, buo na. Pero pag may bula pa, tuloy lang sa pag-bleed. Kaya lang, ang tanong, mawala naman kaya yung problema ni customer? Pasensya na mga boss, mahaba pa itong video. Tingnan natin kung maayos ko nga yung problema ni customer. Kaya pakiabangan sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.